Sino ang mga anak ng Diyos bago likhain si Adan? Alam mo ba na may isang nakagugulat na katotohanan sa Biblia na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ng karamihan sa mga mananampalataya? Sa likod ng mga banal na pahina nito, may mga misteryosong nilalang na binanggit, mga nilalang na nabuhay bago palikhain si Adan. Kanilang nasaksihan ang pagsilang ng mga bituin at ang pagbuo ng karagatan. Sino sila? Bakit bihirang pag-usapan ang tungkol sa kanila? At ano ang nangyari sa mga makapangyarihang nilalang na ito na natuwa habang nililikha ng Diyos ang mundo? Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara at ating alamin kung sino ang mga anak ng Diyos bago nilikha si Adan. Ang kwento ay nag-ugat sa aklat ni Job, isa sa pinakamatandang aklat sa buong Biblia. Sa isang bahagi ng kanyang kwento, tinanong siya ng Diyos, "Nasaan ka nang itinatagko ang pundasyon ng mundo? Kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin. Alam mo ba kung sino ang nagpasya ng magiging lawak ng pundasyon at sukat nito? Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? At sino ang naglagay ng pundasyon na ito habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng anghel?" Sa simpleng talatang ito, isang napakalalim na hiwaga ang ibinunyag. Bago palikhain ng tao, may mga nilalang ng tinawag na mga anak ng Diyos. Hindi lang sila nanood habang nililikha ang mundo. Nagdiriwang sila, bagamat hindi detalyado ang pagkakalarawan sa kanila. Malinaw na sila'y naroon sa simula. May access sila sa langit at kitang-kita nila ang mismong paglikha ng Diyos sa mundo. Dito natin makikita ang isang mas malawak na larawan ng paglikha na tila mayroong umiiral na espiritual na kaayusan bago pa man dumating ang tao. Sa sinaunang paniniwala ng mga Hebreo, kinikilala ang mga nilalang na ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, tila unti-unting nabaliwala ang kanilang kwento. Pero bakit? Bakit iilan lang ang mga nagtuturo o nagsasaliksik tungkol sa kanila? Posible kayang may mas malalim pang dahilan, isang dahilan na maaaring bumago sa ating pagkaunawa sa pagkakasunod-sunod ng paglikha. Ang mga pahiwatig sa Biblia ay tila nagpapakita ng isang mas mataas na espiritual na lipunan na nariyan na mula pa sa simula bago palikhain ang tao. Pero ano ba talaga ang papel ng mga anak ng Diyos na ito? Ano ang kaugnayan nila sa lumikha? At bakit sa aklat ni Job lang sila binanggit ng ganito kadirekta? Habang mas pinapanday natin ang ating pag-unawa sa kasulatan, mapapansin natin may mga sinadyang hindi isiwalat na bahagi. Parang may mga bagay na hindi pa handang unawain ng sangkatauhan noon. Ngunit kung bubusisiin nating mabuti, mabubuksan ang isang mas malawak na pagtingin sa paglikha. Isa na hindi lang nakatuon sa tao, kundi pati sa mga nilalang na sadyang isinama ng Diyos sa kanyang orihinal na plano. Sa Genesis mababasa natin, "Nang magsimulang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa at nagkaanak ng mga babae, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao, kaya't pumili sila ng mga asawa mula sa kanila." Isang nakagugulat na pahayag. Dito, makikita nating hindi lang espiritual ang kanilang pag-iral, nakikisalamuha sila sa mga tao. Kinuha nilang asawa ang mga babaeng tao. Pero ang tanong, kung sila ay purong espiritual, paano sila nakipag-ugnayan sa pisikal na mundo? Isa pang mahalagang sipi ay mula sa aklat ni Job. Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay nagtipon sa harap ng Panginoon at si Satanas ay naroon din. May tinatawag palang banal na pagpupulong sa langit, isang konseho kung saan malayang nakakapasok ang mga anak ng Diyos. At ang mas nakagugulat, naroon pa si Satanas. Ibig sabihin, kahit siya'y nagrebelde na, bahagi pa rin siya ng kapulungan nun. Tila may posisyon pa rin siya sa kalangitan. Sa aklat ng mga awit, sino sa langit ang maihahambing sa Panginoon? Sino sa hanay ng mga makapangyarihan ang tulad niya? Sa orihinal na Hebreo, ang salitang ginamit ay Ben Elohim,
mga anak ng Diyos. Ang paulit-ulit na paggamit ng titulong ito sa iba't ibang bahagi ng Biblia ay nagpapahiwatig ng partikular na papel ng mga nilalang na ito sa langit. Hindi lang sila basta mga anghel, maaaring may mas natatangi silang katungkulan. Samantala sa aklat naman ni Daniel, nang tingnan ni Haring Nebukadnezar ang pugon kung saan itinapon ang 3 Hebreo, sinabi niya, "Tingnan ninyo, 4 ang taong malayang naglalakad sa apoy at ang hitsura ng ika-4 ay parang anak ng mga Diyos." Maraming eksperto ang naniniwala na ito ay patunay pa ng uri ng mga nilalang na tinatawag na anak ng Diyos. Iisa ang daloy ng kwento. Ang mga Ben Elohim ay may mahalagang papel sa plano ng Diyos bago pa man likhain ang tao at maging pagkatapos nito. May kapangyarihan silang lumapit sa presensya ng Diyos. Nakikibahagi sila sa mga usaping makalangit at sa ilang pagkakataon, direktang nakialam sa mga pangyayari sa mundo. Ngunit ang tanong na paulit-ulit nating babalikan ay ito: sino nga ba talaga sila? Bakit sila binanggit sa mga mahahalagang yugto ng kasaysayan sa Biblia? At ano ang tunay nilang misyon sa plano ng Diyos? Habang patuloy tayong lumalalim sa salita ng Diyos, unti-unti nating nabubuo ang kasagutan. Maraming scholars at mananaliksik ang nagtangkang sagutin ito, at may 3 pangunahing paliwanag na madalas lumulutang. Ang unang pananaw ay nagsasabing ang mga anak ng Diyos ay mga anghel na bumaba mula sa langit upang makihalubilo sa mga tao. Ayon sa interpretasyong ito, ang mga nilalang na ito ay may kakayahang kumuha ng pisikal na anyo upang makipag-ugnayan sa mga tao. Ang kasaysayan ng Genesis, kung saan pinili ng mga anak ng Diyos na kumuha ng mga asawa mula sa mga babae sa mundo, ay itinuturing na isang halimbawa ng kanilang pisikal na pakikisalamuha. Ang mga anghel na ito, ayon sa mga nagsusulong ng pananaw na ito, ay hindi tumalima sa kanilang tungkulin sa langit at sa halip ay nakialam sa kalikasan ng tao. Ang kanilang pakikihalubilo sa mga babae ay nagdulot ng mga nilalang na tinatawag na Nephilim, mga higanteng nilalang na sinasabing may kakaibang lakas at kapangyarihan. Ang pananaw na ito ay may malalim na ugat sa ilang mga tradisyon at kwento ng sinaunang mga sibilisasyon na naglalarawan ng mga nilalang mula sa langit na nakialam sa buhay ng mga tao. Ang ikalawang pananaw ay nagsasabing ang mga anak ng Diyos ay mga makapangyarihang pinuno o hari mula sa sinaunang panahon. Ayon dito, ang mga anak ng Diyos ay hindi anghel, kundi mga tao na kabilang sa isang matataas na uri ng lipunan. Ang mga makapangyarihang dinastiya ng mga haring ito ay nakipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao, kaya't ipinagpaliban nila ang kanilang mga pamamahala at nagbigay daan sa mga kasal na nagresulta sa mga higante o Nephilim. Sa pananaw na ito, ang mga anak ng Diyos ay itinuturing na mga maharlikang pamilya o mga dinastiya na may dugong bughaw. Ang kanilang pagkakakilanlan ay tila may kaugnayan sa mga dakilang angkan na namuno sa mga sinaunang kaharian. Ang ikatlong pananaw ay isang mas espiritual na interpretasyon na nagsasabing ang mga anak ng Diyos ay may kinalaman sa presensya ng Mesiyas, si Jesus, bago pa man siya ipinanganak sa Bethlehem. Sa pananaw na ito, ang mga anak ng Diyos ay kumakatawan sa mga nilalang na may relasyon sa Diyos mula pa sa simula ng paglikha. Ang kanilang pagpapakita sa mga aklat tulad ng Job ay maaaring magsilbing pahiwatig na si Kristo bilang ang Diyos na naging tao ay naroroon na noong mga unang panahon ng paglikha. Sa pamamagitan ng pananaw na ito, ang mga anak ng Diyos ay isang pagninilay sa pre-existence ni Kristo at ang kanyang papel sa paglikha ng lahat ng bagay. Dito, ang mga anak ng Diyos ay itinuturing na hindi mga anghel o makapangyarihang tao, kundi mga espiritual na nilalang na may direktang koneksyon sa Diyos at kay Kristo bago pa mang dumating ang kaligtasan na ipinagkaloob sa pamamagitan ni Jesus. Isang mensahe ng pagkakaroon ng espiritual na ugnayan sa Diyos mula pa sa simula ng paglikha at ng papel ni Kristo sa paghubog ng ating mundo at kaligtasan. Anuman ang pananaw, malinaw na may mahalagang papel ang mga anak ng Diyos sa buong kwento ng paglikha at kaligtasan.
Ang kanilang presensya sa mga aklat ng Biblia ay hindi isang simpleng pagtukoy lamang sa mga anghel o ordinaryong tao. Sila ay may mataas na antas ng espiritual na pagiging at kaugnayan sa Diyos. At ang kanilang papel ay nagbigay liwanag sa ating pagkaunawa sa simula ng lahat ng bagay. Sa mga aklat ng Job, Genesis at iba pang bahagi ng kasulatan, makikita natin na ang mga anak ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng misteryo ng ating pinagmulan. Tila may mga nilalang na isinama sa plano ng Diyos na hindi lamang mga anghel, kundi mga makapangyarihang espiritual na nilalang na may mga layuning lampas sa ating pangunawa. At sa kanilang pagkilos, maaari nilang matulungan ng Diyos sa pagbuo ng ating mundo at sa mga kaganapan ng ating kasaysayan. Sa kabila ng mga tanong na ito, maaring magpatuloy tayo sa ating pag-aaral at magbigay ng pagpapahalaga sa misteryo ng kanilang presensya sa ating kasaysayan. Ang mga anak ng Diyos ay patuloy na nagpapakita sa atin ng isang bahagi ng plano ng Diyos na hindi natin laging nakikita o nauunawaan.